Please like, subscribe, and share our YouTube channel. Okay, so maayong gabi sa tanan. Aniya na sab kita mga kaigsunan ko nining ato lamang pagpakigsayod sa pagtuong Katoliko. So mga kaigsunan, mausab atong pagkabuluhaton nga maghisgot ag diyo tayong mga topic mahitungod sa tuang pagpanudlo sa simbahan or unsay mga dayag din nga panudlo sa simbahan mahitungod sa nagkalain-laing daiyang mga pagtulunan o nagkadaiyang pagpangataki batok ning panudlo sa tuang simbahang Katoliko within regards the teachings of the Catholic Church who has maingon natong giatake sa nagkalain-laing relihiyon. Apan sa dili pa mga sugda nato mga kaigsunan ko naning nagsunod din ito ang programang pagpakigsayod sa pagtuong Katoliko. Ako usab di ay si Clyde Gitgano usa ka Catholic Faith Defenders Lapu-Lapu chapter. Kunya greetings usab nako sa tuang president si Brad Franchini Marababul, Brad Makong Mangyaw at tuang vice President from Catholic Faith Defender Lapu-Lapu chapter. Itong mga kaubanan unya dili nato kini usab langayon mga kaigsunan ato una sugdan diya sa balaang pagampo. Unya tibutang itong kagalingon din ha sa tong presensya uban sa tuang halangdong Dios sa panabang sa atuang mahal nga Birhen Maria sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Among langit mga amahan Ginoong Dios, sa imuhang balaang presensya nga muyo kanimo nga kami imuhang ubanan sa pagahisgutan ilabi na sa muang mahal nga Birhen Maria nga naghangyo kami kaniya nga unta pinaagi kaniya kami iyang bubuhan ng grasya pinangagi pagpangamuyo sa tuang halangdong Dios mahal nga Birhen Maria among inahan aniya kami karon naghangyo nga kami imong panalipdan batok nining coronavirus o Ginoong Dios ayaw gitugot nga kami mataktan nining maong pandemic nga mikaylap sa tibok nasod tibok kalibutan nga maingon usab unta Ginoo ipadayag mo ang mga milagro sa kaayuhan sa mga napiktuhan Ginoo ilabi na sa financial, spiritual, physical, emotional ug uban pa Ginoo. Kining tanan among gipangayo gipasalamatan pinaagi sa muang bugtong Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. So muna mga kaigsunan buino gihapon atong gisgutan mahitungod nining maong purgatorio mga kaigsunan unya karon ato na usab hisgutan mahitungod ni ining maong panudlo sa simbahan mahitungod sa confession o konpisal mga kaigsunan. O mga kaigsunan dili na sad nato lang ngayon akong ipaila kaninyo balikon ako si Clyde Gitgano usa ka Catholic Faith Defenders Lapu-Lapu chapter kaabag sa tuang president Brad Franchini Marababul, Brad Makong Mangyaw o kaubanan pa nato mga kaigsunan. Unya sa dunat ay greetings great kaubanan nga sila si Brad Mike Dansolan o uban pa. Unya atong tawagon ang ato ang kauban karon nga mopadayag sad si Brad Carlo Badinas. Tuloy ko mati sa kuan. Nakunik na. Ang ato ang speaker aron madungog sa kahanginan. Yun. Mayong gabi Brad. Oh, ako sa i-connect sa Bluetooth Brad. Okay. Mayong gabi kanatong tanan. Sa karon sa tuang programang pagpakigsayod sa pagtuong Katoliko.
Okay, nadungog na. Sige, balik ta, Brad Carlo. Okay, okay. So, Brad Carlo. Hello, hello. Unat tanan, light na ayong gabi ini mo diya light. Okay, maayo. Ipaduol gamay ang imuhang kuan, Brad Carlo, sa mic at sa imong cellphone aron madungog. Okay na, Brad Carlo? Atong simbahan dahil ini pagkumpisan. Kanya kay daghang sa atong mga kaipunan ng mga dili Katoliko na nagtupak po ng mga doktrinahan, ng doktrina sa pagkumpisan. Kay ito dili sa atong doktrina ko sa pagkumpisan na ito may pagkutok sa atong simbahan ng kumpisan. Hindi pa rin nato ganito tupak sa atong mga kaatbang sa pagkutok sama sa mga panagin mga laing religion nagtupak sa Mga kaigsunan. Nawala kay ato ang speaker, hinay kayo, so ato lang balik og kontak. Mati, ayaw lang iwan, mati. Kanilang mamita. Hello, Brad Carlo. Nawala man ta. Hello. Murag hinay kay imong tingog, Brad Carlo. Ipaduol ko nung sulay sa imuhang cellphone ang imuhang tingog. Murag hinay man kayo ang kuan siguro. Kuan ko na imong speaker, Brad Carlo. Pakusigi ko ng gamay. Isa. Murag hinay. O, kana. Paduol lang kami. Okay. So, balik ta mga kaigsunan. Kay murag naputol ato ang signal. So, okay. So, ibalik, Brad Carlo. Kani murag dungog dyan eh. Gisko tabahin aning pagkumpisan sa bari. Pagkumpisan nato dito sa bari. Okay. Kay ang pagtulunan sa atong simbahan dahil sa pagkumpisan buong pinigitudlo sa atong simbahan. Nadiri ang gamay kayong basangon, katisismo sa pagtuong Katoliko. Nagingon din unsa may pagkumpisan. Ang tubag sa atong simbahan, katisismo nagingon ang pagkumpisan mao ang usa ka sakramento nga nagapasaylo sa mga sala na atong nabuhat sa humang na nagawat ang pagunyag kung kini atong pagiguli diha sa kasunganong katiliban na mga simbahan. Hindi mga itubag ni sa atong simbahan Katoliko ito din siya ka-official teaching sa simbahan kung unsa ang pagkumpisan. Bahiton ko, naging din ang pagkumpisan mao ang pagkasakramento na nagapasaylo sa mga sala na atong nabuhat humangan na nagawat ang bunyag. Ngunit siya mga igsoon na kitang mga Katoliko gidasos kita sa atong simbahan na kinahanglan usab kita mo kumpisan aron mapasukuli ang ato sa Dios. Mao ni atong mabasa sa atong opisyal na panugod sa atong simbahan. Kung ang atong mga kaigsunan nga mga dili Katoliko sama sa mga Protestante meaning atong opisyal ngadto sa kay matud nila kaya ni gamito ng Marcos 2:5 ang Marcos 2:8 nga nag-ingon dito na isan lay tao nga makapulo sa sala gawas sa Diyos lamang. Mo nilang usan nilang gamiton sa mga teksto nga wala ko may makapasay sa sala gawas sa Diyos lamang. Unya mo na nasa Salmo 32 si David bisungkit di kung
pagkumpisal sa iyang sala ngadto sa Dios ug wala giagi niya mga pare. Namo ni ilang kadarang o objection o pagsupak muna nga basta may itubag sa itong simbahan niya na nigamit nini nga itong mga kaigsuunan ng mga dili katoliko ining Marcos 2:50 nga walay tao makapasaylo sa sala gawan sa Diyos lamang. Nganong mo kumpisal man tasari nga tao rin man di man na Diyos muna'y maguna to mga igsoon. Ang tupag matuan ni mga igsoon na kanang pag-ingon diha sa Marcos 2:50 gusto mo na siya nga Diyos lamang mo'y makapasaylo sa sala kanang Diyos lamang mo'y makapasaylo sa sala mga igsoon. Pero dili kita kabuot hindi kita kabuot sa paagi sa Ginoo kung ang iyang pasaylo adto niya ipaagi sa mga kinugyanan o mga pare. Kanang pag-ingon sa Marcos 2:50 wala ka na nato sa bata kay mabasa mo na siya sa Biblia na Diyos lamang may makapasaylo pero mga igsoon dili kita makabuot sa paagi sa Diyos kung ang iyang pasaylo sa tao na makasasala ipaagi niya ngadto sa mga pare. Nya kanang pagtupisal nato sa pare mga higala ko nga namati itong tulumanon makasisayon sa pagtuo ka dito usa ka na siya kabiblikal ug doon na kita ibasihan niya na bangin sa pagkumpisal nato sa pare. Maglarohon mga igsoon kining mga pare o mga tinugyanan nato doon na kini sila gitawag nato yatagan kini sila og dahog o authority gikan sa atong Ginoong Kristo nga makapasaylo sila sa bilang kung isang sala sa tao mga igsoon. Kaya kung wala ka na sila gahom, kung wala ka na sila authority na gihatag gikan ngadto kang Kristo, dili ka na sila mangahas. Dili ka na sila mangahas pagpasaylo sa mga sala sa tao na mukumpisal mo. Kung nasa na siya kapagpakita, kung ka na siya pailbihanan, na ang among mga paring katoliko, doon na gayon authority o gahom sa pagpasaylo sa bisagong isang sala. Doon na ba tayo gibatihan sa kibihan na? Doon na. Mabasa ka na na to sa Juan, Kapitulo 20, versikulo 22 na to sa 23. Na si Kristo sa wapa mo sa langit, ang iyang mga tinunan, nga mo, tinunan niya mo, ito'y unang mga pari. Mo ito'y mga tinugyanan ni Jesus sa iyang mga palaang pagtulunan, mga gahom sa katong pagtugyan, itugyan ni Jesus ngadto siyang mga apostol. Sa Juan 20:22-23 mingon si Jesus ngadto siyang mga tinunan ng mga apostoles nga mao unang pari. Mingon si Jesus, dawatan niyo ang Espiritu Santo. Kung bisag kun sa sala, walaing hubad bisag kinsang sala nga inyong ipasaylo ko sa kini. Bisag kun bisag kinsang sala nga wala niyo kasayloa, dili usad kini mapasaylo. Kini mga pulungan mga igsoon, kilito ka na sa atong Ginoong Kristo. Mabasa sa Juan 20:22-23. Klaro tinaw nga ang iyang mga tinunan gihatagan og gahom ni Jesus sa pagpasaylo sa bisag unsang sala sa tao. Usa ka na siya paghatag o pagtugyan niya ngadto sa mga otorisado nga mao ang mga apostoles ni Jesus. Usa mga igsoon, kini nga teksto pagpamatuod ka na nagili lang di ay sayop din ang muhingon ta nga walay tao makapasaylo sa sala. Doon na mga igsoon, base sa Juan 20:22-23, mingon si Jesus na sa mga tinunan, bisag kinsang sala. Sinama na ito mga igsoon, mingon din bisag kinsang sala nga inyong pasayloon. Meaning, doon ay gitudlog si Jesus. Doon ay gitudlog si Jesus nga doon na yung makapasaylo sa bitagong sa sala. O gining pasaylo ang mga igsoon, dili ni sa pasaylo nga gitawag na ito ka ng personal ba nga pasaylo gani ka ng gitawag ito kung doon na kay amigo barong makasahan ni mo o nakapanumbag ba ka?
Kunya mangayo kag pasaylo ngadto sa imong amigo. Sila pasaylo mo sa imong amigo. Dili na siya mao nga klase nga pasaylo. Nga gihatag ni Kristo ngadto sa mga tinunan. Usa na siya ka lahi o nilain nga pagpasaylo. Unsa man na gitawag ka na siya og sakramentos kapital. Kanang pagpasaylo na to nga sa itong mga kaaway sa kakondisyonal. Kung makasa sa imong hospital na, sakay kang pasaylo, pasayloon ka. Kung wa ka makasaan na, di man ka papasaylo, saan pasaylo, nga wa makakasaan na. Pero kining klase na pasaylo, kining pasaylo sa isang punsang sala, wala ka naghihatag ni Kristo, ibisan wala ka naghihatag ni Kristo sa tanang mga tao, dito rin yung naghihatag ni Jesus sa iyang mga tinugyanan. Una niya na ang iyang mga apostol. Bangito na ito mga igsoon, Juan, Kapitulo 20, versikulo 22-23, naningon si Jesus iyang mga tinunan, isang punsang sala na inyong ipasaylo ko sa kung unsang sala nga wala niyo pasaylo, dili usab kini mapasaylo. Mga igsoon, makapasaylo sa bisag unsang sala. Kung ang mga sala sa tao wala nila pasaylo, dili usab kini mapasaylo. Kining pulungan mga igsoon, gilisog dayot kini sa tong Ginoong Hesukristo aron pagpamatuod nga dili lang sayop din ang ilang giwali sa mga laing relihiyon. Did you speak sa mga laing pikta nga wala kuno'y tao makapasaylo sa sala? Doon nga mga igsoon, katong mga sinadyanan ni Jesus, katong yatagan niya gahom sa pagpasaylo sa bisag unsang sala. Ug mao kining gitawag sa termino sa Katoliko o baptisal o confession. Mga igsoon, doon na ba'y lain atong mabasa na atong ginatay sa pare? Doon na. Biblia yung ang atong basihan na igsoon, atong bakliron, ang Ecclesiastes, Kapitulo 5, Versikulo 6, mayong balita Biblia, sabihin kung naglibog ka o nakasala ka, isugid ka na sa pare. Tinaw kay mga igsoon, tataw, mabasi yun sa mabasa sa Ecclesiastes 5:6. Mayong balita Biblia, Ecclesiastes 5:6, kung naglibog ka sa imong sala, isugid o ikumpisal ka na sa pare. Tinaw kayo mga igsoon, mapukpo o napukpo kayo na to, basi sa balaang kasulatan, nakanga din pagkumpisal sa pare, ay pagkumpisal na to sa pare, naagayon na siya sa Biblia. Ecclesiastes 5:6 na ikumpisal yun sa pare sa Diyos mga igsoon. Kunya, doon na pailain, no? Doon na pailain. Naasa, doon ay pangutana ang atong natutunan nga, kanang pagkumpisal na to sa pare, brad? Mao ba na ang pagkumpisal na to sa Diyos? No. Kay ingon man si namatay ikasihan po sa Biblia. Nasa Causeway City, Trinity. Ningon ang Diyos din ningon. Si Josue, maingon si Josue nga to kang Akan, nakasa. Akan, ikumpisal ka Diyos ang imong sala. Pero ari agin ako. Nga, kala din pagkumpisal na. Uy, nawala man mga kaigsunan. Naputol, sige lang, every 10 minutes, basta unlike call, ani dyan mo follow. Pero atong tawagin balik, kay aron pa atong mapadayon, ang iyahang gihisgutan mahitungod sa kumpisal. So mga kaigsunan, yara. Radio. Niyara mga kaigsunan, hindi na. Yata kayo dako kayo kini siya og gamit sa atong pagtuong Katoliko. Kuno ang mga igsoon sa dunay pangutana tanang kinsa may kumpisalan nato ang Dios ug ang pare. Ang kumpisalan nato ang Dios pero iagi sa pare ng igsoon. May lagi balikon to ang atong mga pari, kinaga na siya dahom sa pagpasaylo sa bisagong sala.
Una nga dili ka kabuot kung ang pasaylo sa Dios dito ipaagi sa Dios. Dito ipaagi niya dito sa mga pare. Muna mga igsoon nga kini na tong mga igsoon ng mga dili Katoliko magamit-gamit aning Marcos 2:7. Pero wala sila masayod. Kanang ding Marcos 2:7. Ang nagtulsiya na mga igsoon dili ang atong Ginoong Hesukristo. Kanang giingon walay makapasaylo o sala. Walay makapasaylo sa sala. Gawa sa Diyos lamang. Wala masayod ang atong mga taigsuunan na mga dili Katoliko anak. Nga kanadeng pulong nga dili din na pulong gikan ni Kristo. Dili si Kristo mo inisultihan na nga Diyos ray makapasaylo, way daw makapasaylo. Dili na pulong gikan ni Kristo mga igsoon. Kinsab din na pulong nga. Pulong ka na. Yung pulong ka na sa mga kaaway ni Kristo. Kay kanagong kung ato ng basahon ng Marcos 2:7, kung ato na siyang suksin sa versikulo 5, doon na usa ka paralitiko. Usa ka tao na paralitiko nga giayon ni Jesus o giinan ni Jesus ang mga paralitiko. Naayon ka na. Gipasaylo na ang imong sala. Ug ayaw na pagpakasala pag-usap. Kung ang mga Parisiyo, mga eskriba, at ang mga Hudyo, nasuko ni Jesus, kaya nakadungog sila na si Jesus makapasaylo sa sala sa mga paralitiko. Moto, hingon na yun ang mga Parisiyo at ang mga kontra ni Jesus. Kaya may tao makapasaylo sa sala, gawa sa Diyos lamang. Kana di pulungan mga igsoon, dili din ang pulong kita ni Kristo, pulong ka na sa iyang mga kaaway. Namatod ka sa kaaway ni Diyos, gawa sa Diyos lamang. Muna siya mga igsoon, kung kanang mga laing reliyon, mugamit anang Marcos 2:7, na wala, di ay tao makasasaylo sa gawa sa Diyos, sama ra sila. Sama ra siya sa mga Parisiyo, sama ra sila sa mga kaaway ni Jesus. Kung mugamit-gamit ng Marcos 2:7, na wala ay tao makapasaylo sa sala, sama ra sa mga Parisiyo nga mga kontra ni Jesus. Kung labi nang nipabor ka sa mga kaaway ni Jesus, anak. Kay klaro man yung kayo nga nipabor ka, anak. Kay anisulti, anak, na walay tao makapasaylo sa sala gawa sa Diyos. Ang mga Parisiyo, mga kaaway ni Jesus, ug dili gikan Jesus mga igsoon. Muna kung atong sugdon ang versikulo 5 sa Marcos 2. Marcos 2, ya, Diyos versikulo 5, ya, dayon city. Muna mga igsoon, matino, inaw ang pamahayag sa panudlo sa atong simbahan. Nga kanadyan pagkumpisal nato atos pari, maudoy na ang pagkumpisal nato sa nya. Ang una na kong ibasa mga igsoon, ang ato yung katisismo o katekisim. Opisyal din na siya nga panudlo sa simbahan. Nga, ginidi ang pag-opisyal na ito ngat kustari, gusto ka sakramento. Unya, gusto ka sakramento, ug mao gini ang makapabalik na ito ngat ka Diyos. Kung sa ginaingon din mo, ang sakramento sa pag-opisyal, mao gini ang makapabalik, makapagpakigiuli ngadto sa pagigigala sa Dios. Sato pa din mga igsoon, kitang mga Katoliko sangan sa kinahanglan sa kita mangumpisal kanunay. Mangumpisal kita kung dunay kita salang mortal, kanunay tayo natay salang mortal, kinahanglan kanunay sa tang mangumpisal kung naa kay sala nga mortal. Kung wa kay sala nga mortal, okay na pagpisal ka sa dili kanunay, kung dili salang mortal o sa usa kasi mo na kausa, kung wa kay salang mortal. Pero kung na kay salang mortal, kanunay kang na isalang mortal, kanunay jud ang kumpisal. Kay kanang mortal sin mga igsoon, kanang usa ka mortal sin nga imong mabuhat, iko na siya makayudkit nimo nga sa impierno. Kung kana dili na nimo inulsulan nga maabtan ka sa imong kamatayon, patay jud ka adto jud kay sa impierno. Muna nga itong simbahan, labi na karong mga panahona, itawag nga ito kini-coronavirus. Puhon, kumabalik na ang pangabli ang simbahan, bukas ng simbahan, balik na ang atong misa, kanang
misa na to nga diha jud sa simbahan. Kumpisal jud ta mga igsoon, no? Dili ta angay mag kapoy-kapoy magtinapulan. Kumpisal jud ta sa atong mga sala. No, kay talikon ko kanadeng atong mga sala, labi na ka ng mga sala nga mga mortal kanang bukad mo sala. Makapahibulag na nato ang sa inayon ta nga suod kay ka sa Ginoo. Igala kay mas Ginoo, amigo kay mas Ginoo, nagumitan na sa imong salang mortal, mahilayo ka, mahimulag sa niya. Kung ang atong simbahan, nagtudlo, kung sa may paagi na to, aron ka mapabalik na to sa Ginoo. Aron mabalik ka, mapasikulig ka, balik na to sa atong mabubuhat. Ang atong simbahan, mitupad niya na, atong dawaton at sakramento sa pagkumpisal. Kaya ka na din pagkumpisal, pao ka ng sakramento nga makapabalik na to. Kaya gumikan sa atong pagpakasala, nahimulat kita nga to sa atong magbuhat. O kung sa may pamagi, aron mabalik na, nga to sa Diyos, sinaagi sa pagkumpisal. Una siya mga igsoon. Unya, kaya natupad naman to na to ang Marcos 2 City, nga walay tao makapasaylo sa nagawa sa Diyos. Ato naman ang natubag, no? Dili man ta kabuot kung ang paagi sa Diyos at niya. Dili man ta kabuot kung ang paagi sa Diyos pagpasaylo, iagi niya mga pari. Kaya lagi dili man ta Diyos. Dili man natubutan ang paagi sa Diyos kung diha niya itugyan sa mga pari. Kanang mga pastor sa mga laing reliyon, dili dyan na sila makapasaylo sa sala. Dili dyan na sila makapasaylo sa kasutulgan sala. Kaya nga naman, kaya wala man na sila yung authority. Wala man na sila hatagin sa home dito sa pagpasaylo sa sala. Muna nga, kanang mga pastor, inyo nang duulon, aron mga umpisal mo, mga igsoon, di dyan na makaako pagpasaylo ninyo. Kasabaan dyan ka pastor, ayaw kong kumpisali, kaya dili ko Diyos. Kaya nasayod na ang pastor na wala sa authority sa pagpasaylo sa bisag sa sala. Sa ato pa, kanang authority sa pagpasaylo sa bisag sa sala, wala ka na itugyan ni Kristo ngadto sa mga pastor. Dito ka nagitugyan niya ngadto sa mga kaparian. Kaya kung wala pa na matugyan niya ang atong mga pari sa pagpasaylo sa bisag sa sala, dili mangahap, dili makaako ang mga pari nga dunay mo kumpisal nga iya pa sa iyon. Asa na siya kapag pangilong sa dahom na dili iya? Kaya kung kanang dahuma, kung wala ka anang dahuma, dili man ka makaako na. Busa, ang atong mga kaparian, ang mga pari sa simbahan Katoliko, ihatagan o gahom ni Jesus sa pagpasaylo sa bisag unsang sala. Ug wala ka na niya itugyan ngadto sa mga pastor. Busa, mga igsoon ko nga naminaw karon sa atong tulumanon, ang pakigsayod sa pagtuong Katoliko. Hinaot unta nga mataptan ug matun-an nato ang atong pagtuluyan sa atong simbahan. Aron kita usab makapanalipod ug makalaban sa atong pagtuong nga kanunay giatake sa mga lalaing reliyon. Kay machino nimo, kapin 43,000 kanagkanalaing reliyon karon sa tibuok kalibutan. Ining 43,000 kanagkanalaing reliyon karon kanunay mga atake sa atong simbahan nga Katoliko. Kung usa ka Katoliko nga huyang, Katoliko ka nga wa magtuon sa atong doktrina sa simbahan, dali kay ka mapukan, dali kay ka madami ngadto sa mga laing reliyon. Hinaot unta mga igsoon kong Katoliko, nga kining tulumanon nga pakigsayod sa kamatuoran, hinaot unta nga magsunod mo kanunay nini aron makapukpuk kamo og mga pagtulungan sa atong simbahan ug makatabang usab kita ngadto sa atong mga igsuonan nga mga Katoliko nga naglibog sa atong pagtuo nga Katoliko. Ug labi na itong mga Katoliko nga nihatap na sa pagdiya sa atong simbahan. Hinaunta nga kining atong tulumanon makigsayod sa simbahan Katoliko. Hinaot makatabang kini ninyo aron inay unta mobiya na ka sa simbahan Katoliko, dili na ka mobiya tungod kay
pagtangkad sa panudlo sa simbahan sa Iglesia Katolika ug sa balaang kasulatan. Kanang Salmo 32:5 katapusan natong punto, kanang Salmo 32:5 nga si David misugid sa iyang sala ngadto sa Dios. Moingon mo rin mga pastor, si David misugid ni kumpital mangani sa iyang sala ngadto sa Dios. Wa jud mo ang pare. Ano ka mong Katoliko? Dito mo muagi mo pare. Diretso mo ngadto sa Ginoo. Direct to God. Ang tubag na tuwan na mga igsoon mao nila. Siman nato, kamo si David, sawa pa na siya mo diretso ngadto sa Dios o kumpisal. Imang iniagi na siya o tinugyanan. Niagi na tinugyanan. Ang makapasa. Atong basahon sa Biblia. Na sa ikaduhang Samuel, 2 Samuel kapitulo 12, versikulo 11 ngadto 12. Balik ko na ko 2 Samuel kapitulo 12, versikulo 11 ngadto 12. Si David nakata sa Dios o iya gisugid ngadto kang akan. Dito niya gisugid ang iyang sala ngadto kang akan. Kay si David nakasama. Kung sa to yang Uy, napalo masad mga kaigsunan. So nindot kayo yung giskutan mga kaigsunan sa tong kaubanan si Brad Carlo. Tungod gyud sa kumpisal, may tungod din atong mga sala, labi na karon sa panahon na kay di gayud kita kaduol sa simbahan. Dili ta kaduol sa pagsugid sa atong sala ngadto sa pari sa Dios. So ato na isgutan o pelaw man ato na balikon si Brad Carlo Badinas. Kay nindot kayo iya yung gipasabot mga kaigsunan ang mahitungod niya ng kumpisal. So niya na. So Brad Carlo, balik ka. Balik ko na po. Si David misugid ang iyang misugid siya sa sala. Yang sala yung misugid ngadto sa Dios. Di ba sawa pa din na si David, sawa pa na musugid sa iyang sala ngadto sa Dios. Iya ka nang giagi. Iya ka nang gisugid ngadto sa mga tinugyanan. Kinsa man akan si Kuan si Nathan pari nga si Nathan o si pari nga si Nathan kay pari nga sa itong higayuna dito gisugid si David ang iyang salit kay nasayot magtangatanis kasi napatuhat na niya sa sala na kitawag ng adultery manigyon pinisala sa pangakaw supat mo na sa commandment sa Ginoo nagsupak na sa napulo sa subo sa Diyos at ka ng talaan bakit ka ng talaan busa mga isoon isugid kung di kumpisal si David sa iyang sala ngadto ang Nathan o kana si Nathan paris kana siya parit sinugyanan busa tanang Salmo 32:5 na si David isugid ngadto sa Dios wa dina nagpasabot nga direktamente gusto niya bisugid sa Ginoo dili na to sakton nga direct to God wala sa mo direct to God kano din pagsugid niya sa kaya sala nato sa Dios iya din ang dipaagi din niya sa mga dipaagi na iya nang diagi sa sinugyanan nga mao si Nathan nga pari asa mabasa sa Biblia mabasa 2 Samuel kapitulo 12 versikulo 11 using ngadto sa unahan. Busa na husay na to mga igsoon kanang Salmo 32:5. Nga si David ngadto sa Dios. Iya magisugid yang sala ngadto sa Dios. Ato na nang nahusay. Isugid bitaw siya sa kaya sala ngadto sa Dios. Pero ato na niya gipaagi sa pinagyanan nga mao sa Nathan. Kaya lagi ang pagsugid ngadto kana din kakompisan nato sa Dios ipaagi din na nato ngadto sa mga pari. Nabasa nato sa Hosea kapitulo 7 versikulo 19. Mingon si akan ngadto pong kang Hosea. Mingon si akan. Mingon si akan ngadto kang Hosea. Nakasala ako sa Dios. Busa tayo nakasala sa Diyos,
Ingo na yun, Siswi. Ang imong salaakan, isugid na sa Diyos, pero ari lagi natin. Sa ito pa rin mga isoon, kaya din pagsugid na ito nga ito sa Diyos, anha may naiagi sa mga pari, mga pinagyanan. Kinanausap si David. Si David, kanang pagsugid niya, pagkumpisan niya natin sa Diyos, dito na iagi, itaagi na niya sa mga pari o sa mga pinagyanan. O dito niya gikumpisan kang nasam na pari. O sa mga isoon, na tupad na to, no? Ang duha ka objection sa mga kaisunan na to ng mga dili katoliko na Marcos 2:7, wala tao makapasaylo sa sala, gawin sa Diyos lamang, ato na nga tubag, inuod bitaw niya, Diyos rin makapasaylo, pero dili patabuot kung ang kaagi sa Diyos magpasaylo, iagi niya sa mga sinugyanan o sa mga pari. Kaya isa may katuslanan kung iyang gahom na gitugyan niya natin sa mga pari, kung dili sa muagis mga pari. Sayang kayo. Yatagang gito gahom ang mga apostoles ni Jesus. Ipagkita sa lang ngayon, ipasaylo ko kinig. Kung ako sa mga itoon, kama din pagpasaylo sa bigatong sala, ito na gitugyan na sa mga apostoles. Kung ganda ito mga apostoles, mga pari man to. Dili man to sila mga pastor karon panahon na. No, kanang pastor karon, di man naman. Pari man to. Nabasa na ito sa pinadayag kapitulo 5, no? Nga ningon si Juan na kung pinadabata ng Portulis, ihimo kita niyang mga pari. Limang kaya, ihimo kita niyang dingharian sa mga pari. Isa isulti na si Juan. Ito si Juan, Apostolis na ba ito? Ito gingon Juan, ihimo kita niyang usa sa dingharian sa mga pari. Dapat pa diya, giangkon mismo Juan na apostolis ni Diyos, naghihimo kita niya dingharian sa mga pari. Kita ang niyang gigamit. Gihimo kita niya usap sa dingharian sa mga pari. Minimum ito si Juan, kita ka pari. Dapat pa mga apostolis mga ito, mga pari kato sila. O katong mga tawhana, ihatagan kato sila gahom sa pagpasaylo sa bisakong sang sala. Kaya ingo Jesus, isang kinsang sala na inyo, itong inyo, meaning mga apostolis ang simbahan, no? May mga apostolis man po unang simbahan. Bisag kinsang sala o bisag kinsang sala na inyong ipasaylo. Ipasaylo ko sa meaning, makapasaylo dahil sala ang mga apostolis. Sila mga tao naman po sila. Hindi man to Diyos. Kinsa ba mo musupak? Kinsa ba mo mga pastora nga musupak? Na naamay ihatagan mo gahom sa pagpasaylo sa bisag kinsang sala. Kung ingon mo, way tao makapasaylo, sila may tao makapasaylo. Kasi yung mga apostolos, mga tao man to. Yan, ingon mo si Jesus, bisag kinsang sala, nga ingon pa kayo doon. Ipasaylo sa Pilipinas. Meaning, naabigay kitugyanan ni Jesus sa pagpasaylo sa bisag kinsang sala. Oo na mga ikoon, meaning, pagpasaylo sa bisag kinsang sala, itawag ka na natuog, sa kraminto sa kumpisal. Diha lamang na ito makaplagan o nakitaan sa simbahan nga Katoliko. Kaya kung siya na sa simbahan Katoliko, wato na sa protestante, wato na kagumagin, dili na doon ka makakumpisal. Kaya may kumpisal dito. Budirect naman sila sa Ginoo na. Sinapulan man na siya nga paagi mga iyon, yung magdilita ka nga sa Ginoo. Wala naman nung kamitahos paagi sa Ginoo. Kaya kung mudirikta ka nga sa Ginoo, atong sultihan ang Ginoo sa itong mga sala, dito na ito isumbong niya, dito na ito ikumpisal niya, so tinan yung mga isoon, ang Ginoo, nasayo na sa itong mga kabuang, nasayo na sa itong mga sala, kaya nasayo naman ang Diyos sa itong mga sala, nga nagsigiran naman ito, nga may ato pa magkumpisal lang, nga nasayo na siya sa itong mga sala. Asa na mabasa na ang Biblia, na sa Salmo, Kapitulo 69, versikulo 5. Salmo, Kapitulo 69, versikulo 5. Ang Diyos ningon, ayan na po niyong sultihi sa inyong mga sala. Ano na sultihi? Kaya inyong mga kabuang o ang inyong mga sala, ako na nang nahibawan. Hindi ang Diyos, nasayo na sa ating mga sala. Ang napagpisalan pa mananap ang Diyos. Ano ato pa man yung sultihan? Ano ato pa man yung pagpisalan? Nasayo naman ang Diyos sa ating mga sala.
mao na dito na nato ipahagi sa iyang mga tinagyanan. Kaya kung mudilikta tangat tos Ginoo, dahil sugad ka, mura makabuhay ba pa na na. No, kaya sinapulan mo ka. Diritso ka sa Ginoo. Kaya makasiguro ka nga ipasaylo ka sa Ginoo. Ningo na Ginoo, sige, nisulti na ka sa imong sala. Nipagpita naman ka, ipasaylo di ka. Ningo na ang Diyos anak. Hindi man na musulti ni mong Ginoo, man nakapasaylo ni mong sala. Klim ram na sa pastor nga. At isulti ni Ginoo. Kaya ang Ginoo ko, nakasaylo na po ng Ginoo mo. Hindi ka magtauhanan yung taon nun, nakasaylo ka sa Ginoo. Mao na, ang tudyo na iyagi niya mga tinugyanan. Mao na, kamo mga laing reliyon, itahod ni Ginyosat. Itahod na sa gininyo. Sana yung doktrina mo sa nang itahod. Di kami kabuhod nga mao yung doktrina. Di ba ginupok yung mga igsoon. Doktrina sa ibang Katoliko, dili ni Butuot. Dili ni Gama-Gama sa mga papa. Di kasihan judisya sa Biblia. Mao na, nga dili, punta, sira din yung una-una ba, na maminaw sa pagtulunan sa simbahan Katoliko. Inyo sa tinoon, inyo sa mikampunan ba, kung inyong doktrina sa Katoliko, ibasihan ba sa Biblia? Among ibasihan sa Biblia mga igsoon. Muna siya mga igsoon, na kining pagtulunan sa pagkumpisa sa pare, naabang Biblia, naa. Ito lang pagkapin mga igsoon, sa Biblia patamahuman, at ang pagkapinan. Doon na may mangutan na magaan sa ba ang pulong kumpisal? O na first slide, sila mangutan na magaan sa ba puno ang pulong kumpisal sa Biblia? Kaya ako bang good? Pag isa magbasa sa Biblia, hindi sila kabagsa na mabay kumpisal magaan sa Biblia? Ato na tabagon. Kanang pulong kumpisal o kanang word na kumpisal o confession, mabasa na sa Biblia. Mabasa na sa Biblia kanang katilingban nga Biblia. Kung namoy katilingban nga Biblia, basta nga na. Pagkupisalay ka mo sa inyong mga sala. Pagkupisalay ka mo sa inyong mga sala. Litra po litra dyan, nabasa dyan, pulong kupisal sa katilingban nga Biblia, kanang kwentuhanon sa katilingban nga Biblia. Kanya, tinignisan na confession, mabasa ang pulong confess o confession, mabasa. Mga 2 Samuel Kapitulo 12, sa Living Bible. 2 Samuel chapter 12, verse 11 to 12. David confess kundatan. Dapat pa, mabasa din ang pulong confess o confession. Sa Living Bible, David confess kundatan. Naagin na siya. Lagi confess o confession. Mga mga igsoon, na kinindoktrina sa simbahan Katoliko, ibasihan ngayon siya sa Biblia. Kung hilig siya gama-gama. Kasi mga igsoon, maraming salamat sa inyong pagkaminaw. Halihog, like mo o subscribe mo sa tulanon sa pag-tukon sa doktrina sa simbahan Katoliko. Hindi lang, meaning atong programa nga pag wala nila buhat ng igsoon. Sa atong igsoon, na i-translate, biglamay. Hindi din ito yung pabuhat ng tulumanon at sayod sa pagtulunang Katoliko. Lain na lang, makatabang-tabang ni Baptos mga Katoliko na naglibog na sa ilang pagtuong Katoliko. Kapay na lang sa pagtabang ni mga laing religion na malamdagan sa krimen, no? Okay, napalong sa mga kaigsunan ato sa balikon si Brad Carlo Badina sa iyang pangtapos na pag-isgot kay dunay pangutana din Brad Carlo. Salamat po mga igsoon no, sa pag-ipitar sa atong igsoon na sinutlayan sa gano o sa mga CSD chapter diha sa Lapu-Lapu sa Birhen sa Rigla. Grabe kami milagrosa ng Birhen sa Rigla mga igsoon. Muna mga ipagtabang sa tundahan ng Birhen Maria. Muna, kung doon na tayo balikin na ito mga igsoon, kung naman kita isa lang ganyan, amasayo, bisag pa namin isugid, pasaylo rin na, imutambong ka sa kantos ng isa. Kaya pagtuloy na sa simbahan Katoliko, kaya mga ganyan, mapapak rin siya kung ibon siyang tambungan sa kantos ng isa.
Kalawat sa mawara na binaltin. Pero kanang mortal, di na siya mapapas. Tawa itong imo na siya ikupitan. Kung natin talang mortal, ikupitan siya na mga ison. Ayaw pag-uwaw-uwaw. Ayaw pag-uwaw-uwaw. Ayaw pag-uwaw ang imong sala. Kasi hindi ka mulambuan na, hindi ka mutubo. Mabasa naman ang Biblia. Proverbio, Kapitulo 28, Versikulo 13. Kanang imong sala, ayaw na pag-uwi. Kaya kung taguan na nimo, hindi ka mulambo. Nimo na din ang Ginoo, Proverbio 28:13, ang imong sala, isugid na. Ayaw tagutubi. Ayaw taguwi. Kaya di ka mulambo. Kung ang Diyos masuko nimo. Ato na mabasa sa Proverbio. Kung ang isuon, kung doon natin salang mortal, isang pare, ay pabuwaw-uwaw. Ay kadlo, kaya ka na pare dito. Di ba sa masultis sa pulis? Niyam na sila kanaan. Isultis pare mga isuon. So, para una, gamit na sila karon, napamasok sa lay, kay under pa man sa suwan ka ng home quarantine. Sirado pa ba ang itong mga simbahan ng mga isuon? Puhon, kumabihan nito si Bang, lindang taon ng mga Katoliko. Ay magpagtinapulan, kita magpagtinapulan. Sa mga bata ita, magtinapulan na ng Ginoo, magtinapulan na ng Ginoo sa paghukumin. Kita mga Katoliko, sabi na itong mga namati, karong sa Sulumanon, ay magpagtinapulan pagsimbay. Ilan ko na pagsimbay o sa kaoran. Ibukad law, suha dito sa Dungan, suha dito sa Tianggihan, ibukad law. Diba kung mamatay ka, pakihon ka diyan sa Tianggihan, maluwa ka na, hindi ka maluwa. Mayroon ka mamatay ka diyan, ito sa simbahan ka nagsimbata. O naman, mamatay ka rin sa ato ka nagwali. Kaya maluwa ka siguro, anak. Pero kuyaw kayo na mamatay ka diyan, kaliwala sa ugalan. Kaya di ka kauon sa kamot sa Diyos, kauon ka na kamot, yawa mga Diyon. May dutang mamatay ka, nanaan ka sa kamot Ginoo. Muna, mangandam ka kanunay sa atong kamatayon. Sabi na karon, giuyog na ta sa atong, giuyog na ta. Ang atong kalibutan, giuyog na ta tayo. Hining gitawag na ito, coronavirus. Bayan po din na ito, ang ayagan na naigo namin. Kaya tungod ang tao ko, wala paghandin, wala na ipagpakabanga, sa pagginoo nga kalihukan, wala natin simba-simba, wala natin ampo-ampo, mahal lang sa din nato, di man sa bantay sa itong mga sala. Muna, di kita, ayun lang ito yung reklamo, ano ba sa ipadaan, kay angay sa dinato, uwang sa ganini, uwang sa ni, muna nga, kami nga itong ipuhatron, napos na ni, ampo lang ta kanunay, atong hinusulan ng atong mga sala. Kaya ang Ginoo ra ba? Hindi ra ba Ginoo ba? Sa dili mo mag-inusul sa inyong sala. Ang inyong kinabuhi, dili ka lang italiron. Agad-agad na kapag mga sakit, mga muka, mga kamira, hindi ka lang Ginoo. Kung padadag mga sakit, linog, matalagman, mga hubag-hubag. Sino ang Ginoo? Basta dili mo tultiron ang inyong mga daitang buhat. Muna, sanawag, antag sakit, kumikan man sa pagpakasaya ng tao. Pero usba ang gagang sa kinabuhi. Balik ko Ginoo. Lingon ang Ginoo. Sa kabutuman mo sa akong mga subo. Igugma mo na ko. Pili na ako ipadayon ang masilot nga akong ipadayon. Basta inyo lang tumag sa mga subo. Mabasa natin sa Deuteronomio Kapitulo 5, Versikulo 4, nga tunote. Itong kapadlungon, tungkol sa itong pagkabanyaga, tayo tumagtugos Ginoo, tayo simba-simba. Karon, coronavirus. Itungod, kay ang tao, wala itong pagkabana. Sa kalibutan sa Ginoo, wala may nagkabasa Bible, wala tayo pagampo. Muna, puhon, bubalik na ganili sa natural na dagat panahon. Ayaw na mo uwaw, ayaw na magmog. Kanang kinapulang pagsimba. Kaya bubalik ra jud ang dagat panahon. Kung bubalik na ganili ang natural sa dagat panahon, ablihan na sa simbahan. Ay magdukok na ta sa simbahan. No? Ayaw mo pag pinapulan. Kamo namati karon, ayaw mo pag pinapulan sa simbahan. So na ta sa simbahan, puhon. Bubalik ra man ni. So na ta sa simbahan ha. Hindi na ito nagpapagadahin sa o. Ito ang natasugos Ginoo. Naglight?
Okay, Brad Carlo. Ako nang ibalik nimo Brad Clyde. Ang microphone sa atong tulumanon. Salamat sa pag-imbitar nimo kanato. Okay, Brad. Maraming salamat. Ug maayong gabi kanatong tanan. Ug salamat ta sa atong kamanang Dios nga nakahigayon ta. Sa kamay lang. Sa Okay. kamay lang nga oras. Nakatabang natasangyaw na ta. Sa atong mga kaigsunan nga mga dili Katoliko ug mga Katoliko. Okay. Ug may Sa- gabi Ave Maria. Okay. Brad Clyde, ako ibalik nimo microphone Brad Clyde. Okay, Brad Carlo, salamat kayo sa imuhang Brad Carlo unya sa dili madugay Brad Carlo mo tawag ko nimo balik ayo lang sa katuog jute kay do na tay kinahanglan tubagon kay dunay ni chat na to. Okay Brad. Okay na Brad. Okay, ko si ako lang sa palungon kadiyot nya tataw di dayong panapos ato ning tubagon ang pangutana sa usa ka born again nga ni chat na to karon. Kung nagos ka lang tingog Brad Clyde, di na ako madungog ang pangutana. Kung na'y mangutana o maka-interact pagkalang tao niya, malikay kong tawag ug atong tubagon ang pangutana. Okay, sige. Mabalik ko kadiyot tataw Brad Carlo. Salamat Brad Clyde. Okay, ay lang sa kawala ha kay ato sa ni palungon kadiyot nya mohatag dagamay mensahe nya balik tas mga pangutana. Brad, mudawat ako sa Brad Clyde. Okay, sige Brad Carlo. Sige Brad Clyde, salamat ug mayong gabi sa mga Okay, maayong gabi tanan. So mao to mga kaigsunan atong kauban nga usa ka aktibong Catholic Faith Defenders from Cebu. Si Brad Carlo Badinas iyang gihisgutan mga kaigsunan mahitungod ni ining maong kumpisal sa tuwang pari. Kay kumudaghan kaayong mga kaigsunan nato nga non-Catholic within regards to teachings to the Catholic Church. It's all about confession. So why we confess our sins to the priest instead we confess directly to God? Mga kaigsunan, no? Nga anong mo direkta among pisal man ta dinha sa pari kay wa man gyud lain ko mong makapaluwas sa tuwang kaugalingon gawas lamang sa Dios. Dahil na taon dawat ato mga kaigsunan may tungod usab dining konpisal. Kay kumuna sa San Juan 14 John 14:6 San Juan 14:6 nga I am the way, the truth and the life. No, it is the argument of beloved non-Catholic nga wa kunoy lain dalan gawas lamang sa Dios nga mao sa Kristo. No, ila sa gamiton sa 1 Timoteo 2:5 nga ang tigpataliwala sa katawhan talingat sa Dios mao gyud si Kristo. So muna kumuagi tag kumpisal dili na kuno ta kumo direkta sa pari direkta tas Ginoo kay maoy makapasaylo sa sala. So mga kaigsunan wala lang siguro nila nahisabti padayag sa pagsabot kumo kay kun unsay nakita ato mga kaigsunan mao gayoy atong ihukom sa atong isig ka tawo. Tima na nato ato ang mga mata usahay mailad sa dili maong no kinahanglan tag proof or proving what is incorrect nga argumento aron makita kung unsa ang kamaturan. Dili ko mo kay unsay ato nakita mo ato ang paghahukman. So manang usahay kinahanglan tag saktong pangunahuna, saktong pagsabot sa mga naagyod sa ato makita sa ato ang mga mata di ta diretso hukom. No? Ingon din ang mga laing sikta mga kaigsunan ko nga tanawa ragong Katoliko diduol pare nagpasaylos pare dito na instead ato tatas Ginoo. Timan nato mga kaigsunan sa atong sala na hilayo kita sa Ginoo. Di ko mo example ikaw maingon nato imuhang uyab dunay suod kayo nga higala niya nag-away mo sa uyab maningkamot ka unsa nimo pasig-uli sa imuhang uyab aron dali ra kaayo ka pasayloon. Di ka kadirekta sa imong uyab kay nangabit ka grabe mo pagpagsa niya makita imong uyab mo surok mangita jud kag paagi aron ka mo maghihiuli pagbalik. Nya imong uyab dun na may suod kayo nga higala. Imong susulan tong maong higala aron sad mo ang higala nga iyang suod mo sa imong sulsul diha sa imong uyab. Aron ang iyong relasyon dali ra kayo sumusab na to ang Ginoo magkaigsunan. Ang Dios mipiyal usa ka mga tinun-an gikan sa apostoles hangtod karon na atong nakabut nga way bugto ug way ingon ta putol ang relasyon sa otoridad nga gihatag sa Dios.
Way lain ato ang mga kaparian, ato nang mabasa sa San Juan 20:21-23. Ihatag ko kanimo mga gahom, ingon ng Dios sa iyang mga apostoles, kinsay inyong pagabug, kuso no pasayloon din sa kalibutan, gipasaylo ngadto sa langit. So klaro kayo mga kaigsunan nga ang Dios may piyalog sa kagahom nga mupasaylog sala. Doon nila yung pangutana mga kaigsunan, Brad, ang tao nga pare, usab na ka makasasala. Busa di ta mo duli na. Kay ang pare mo ris naagyud sa usay sala. Hugaw mo pare. Busa kinsa man siya mga has nga mo pasaylo sala. Mga kaigsunan, dili baruganan kung unsay naa sa pare. Hugaw man siya dautan. Dili ka na baruganan mga kaigsunan. Kay kung mo bitaw ang silhig, kung atong gamiton usab pagsilig sa hugaw, makatanggal man og hugaw mao ang silhig. Sumuusad na ang pari mga kaigsunan, hugaw siya, tao siya, makasaha siya, apan dili ang iyang pagkamakasaha sa tuwang sala, kundili ang gahom nga gihatag sa Dios mo'y mupasaylo sa tuwang sala. Kung unsa ang gahom nga naa niya mga kaigsunan. Sama guna ng presidente mga kaigsunan, Presidente Roa Duterte, dili ang iyang kaugalingon mumando diha sa katungdanan kundi iyang pagka-presidente mo proklamar sa balaod sa Pilipinas. Ang otoridad nga naa niya mo'y mo proklamar dinha sa nasod sa Pilipinas mga kaigsunan. Susama sa niya na mga kaigsunan, ang Dios nihatag og gahom dili tungod kay ang pari unsa naa nga gihatagan sa Dios. Unsa siya ka makasasala kundili ang iyang gahom nga otoridad mo'y mupasaylo sa tuang mga sala. Busa dili ta maglangan mga kaigsunan kay mao gayud ang mahitungod dinha sa doktrina simbahan mahitungod sa kumpisal. Mahitungod yan ang confession nga doktrina gipiyal sa Dios kanato. Ang matuod nga simbahan nagagikan sa mga apostoles paingon sa tuang Ginoong Dios. Nya way bugtog way gahom nga ni ana miabot hangtod nato karon gawas lamang sa simbahang Katoliko. So kung mga kaigsunan mo nay ato ang gipahilawman pag-ayo what is confession. Unya dunay mga pangutana mga kaigsunan niabot nato mahitungod ni anang Brad. Grabe karon sa panahon nato sa COVID-19 nga atong gisagubang karon. Unsa man Brad nga di naman ta kakumpisal gawas kay di ta makaadto simbahan nya way maingon nato confession ron sa simbahan gumikan kay ang simbahan na nirado sad. Unsay angay natong buhaton. Mga kaigsunan atong simbahan dunay gitawag og perfect act of contrition. Salid nga gisulat dinha latid sa kasulatan dinha sa Sirach 21:1-2. Nga kaigsunan likayi ang okasyon sa sala. Apan kung dili nato malikayan ang okasyon sa sala, ayo kaguol kay tao ta masipyat. Ug ang simbahan may pahamtang perfect act of contrition nasa My Catholic Faith diri mga kaigsunan librong Katoliko sa My Catholic Faith page 306 nga gingon diri act of perfect contrition takes away sins immediately. Nga sa ato pa kung buhat tag aktos paghinulso ti unay sa tong kasing-kasing atong sala pasiluon and never been do it again. Ayaw na gayo buhata. O niyag mahibalik na ang normal nga panahon nato ron mga kaigsunan, ayaw paglangan, kumpisal dayon sa pare sa Dios. Managingon sa Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 6, mga kaigsunan. Sa katilimbang Biblia, mabasa dyan nato kumpisal sa pare sa Dios. So muna mga kaigsunan, ingon ana kalapad kamahigugmaon ang atong simbahan susama usab ang ulo simbahan mao gyud si Kristo. Ato nang nagsabot nga if we have sinned, just do it an perfect act of contrition. No kay mao ginay atong hinagiban ron. Unyag mo normal na patanan and go to the church, confess your sins to the presence of God. Mo na mga kaigsunan na og pasabot pag-ayo nasa to ang pakliig lang gamay sa usa ka page pahina sa to ang librong My Catholic Faith page 308 gitawag purpose amendment. Unsa nang amendment mga kaigsunan? Purpose of amendment
It is the sincere resolution to avoid sin. So kinahanglan haatan niya na let us be amendment nga kinahanglan doon na kalig-on paglikay sa buhat sa sala. Again, ayran diri nga let us be humble ourselves, humility, patience, let us ask the grace of strength, mga kaigsunan. So muna kinahanglan nato karon nga doon na tayo niya ng grasyas karon sa tuwang panahon nga let us be an kanang resolution of ourselves na kinahanglan doon na tayo kanang pagsulbad sa tuwang kagalingon hilabi na karong panahon na nga dili ta kaduol sa tuwang simbahan dali-dali gumikan kay doon na tayo sa gubang problema karon. Let us be perfect act of contrition. Let us not doing sins. Although na may mabuhat na ito mga kaigsunan, just take a silent moment and act of contrition in ourselves. So mo nagipahayag sa ato ang simbahan aron ta masulbad o salbar ato ang kaugalingon ining panahon sa crisis, mga kaigsunan. So mo na mga kaigsunan, yutay lang tugang sa tuang mahitungod anang konpisal sa pagpasabot sa atong mga kaigsunan. Unya mga kaigsunan, balikon ko nga the most thing that we sa tuang panahon karon is just to pray, humble ourselves, and let us not be afraid to confess our sins to our Most High Lord Jesus Christ, to His servant, our holy priest, bishop, cardinal, or anything. Let us be confess our sins. Goal mga kaigsunan nga atong isugid atong mga sala kay ang mga pare di na sama sa atong mga silingan nga libakira nga isugid-sugid ngadto ila ang mga unsay nadunggan nila. Dili ina kay ato ang kaparian dunay gitawag og confession of zeal. Doon na sila kanang promise niya na mga kaigsunan ngadto sa Dios sa dihang giordinar sila sa tuang kaobispuhan. So di na pwede nila i-break ang ilang zeal sa confession nga ipanabi nila kung unsay gikumpisal dinha sa confession room, mga kaigsunan ko. O dili man basta ni sugid sa sala, bawal kayo na nila. That is confession of zeal. So dili ta mahadlok mga kaigsunan sa pagsugid sa tong sala kay it is a pride or religious pride nga mahadlok ta ato isugid ang atong sala. So ang importante is let us be humble ourselves and ask the forgiveness of our sins. And so our beloved Lord Jesus Christ, Amen. So mga kaigsunan, atong tubagon ang pangutana sa atong kaubanan nga usa ka born again, mahitong larawan, no? Ni chat sila nato ron, ako nang giimbitahan ganiya sa among kaubanan, kanya akong gingnan nga adto lang sa programa nato aron ma-live ug madumog sa kadaghanan. So mga kaigsunan, jutay lang ni mga kaigsunan. Mahitungod sa larawan kung ang larawan unsa kay gayoy importante or unsa kuno ni makaluwas ba kuno unsay matabang sa mga larawan, mga kaigsunan. So mao na ni mga kaigsunan atong kaubanan atong gitawag balik si Brad Carlo. Brad Carlo. Oh, dunay nangutana na to Brad Carlo karon na mahitungod ining larawan nga ang larawan makaluwas ba kuno o unsay makatabang ba kuno ni gikan ni Sister Napsili from Dipolo from Marigondon. Balika sa like kay wa kay nako badungog ang pangutana. Okay, akong Brad Carlo. Sige na masaran. Atong kaubanan ni chat karon sa kuan nga si Sister Brad Carlo. Si Napsilin Candioli Disipolo, iyo kay apelyido from Marigondon. Mo ni ang pangutan na Brad Carlo sa ka-born again. Nangutan na siya mahitungod ni ining larawan. Nangutan na siya unsa kunoy makatabang o unsay makatabang sa mga larawan, bro, sa atong kinabuhi. So unsa kunoy
makatabang ni ini sa tuwang kinabuhi ang mga larawan, Brad Carlo. So makahatag ba ka ni Jotay pagtulunan, Brad Carlo? Ang atong tubag na Brad Clyde sa pangutana sa atong televiewers nga unsa mo makatabang ba ng larawan, di ba? Mo ni pangutana. Mo pangutana ang larawan ba kuno makatabang ba kuno ni kay Dios man kuno ni? Makatabang ba kuno na nga kanang mga larawan Diyos man na. Ang atong tubag na una atong laruhon kung sana madyong larawan Diyos. Ang tubag na tuan na kanang larawan nga nasa dili na siya Diyos. Kay kung ato ang sabton kung unsay Diyos, ang Diyos man gud kana man gud kuan kanang pagtulunan kanang ingon nato kanang kana nga pagtulunan nga mingon lang Diyos. Ang atong larawan di ba Katoliko usa kana siya katong sayo. Kay ang Diyos man gud mangigsoon kanang magbuhat kag larawan nga imong isipan sa Dios. Mo na say Diyos. Ang example na tuwa na kanang nasa Exodo Kapitulo 32 sikulo 1 nga to sa Jesus slide nga ang si Aaron nagbuhat og gibulto o larawan sa bata. Larawan sa bata. Kundi nga ang Diyos larawan na giisip naman ito nilang Diyos. Giisip naman nila nga Diyos. Mauto na naguko ang Diyos. Kunya, nahimo na itong Diyos. Kaya ilan namang ang larawan nga baka nga ilang ikulit, ilang gibuhat, gihimo naman nilang Diyos. Wala Diyos. Pero pining larawan sa atong pusahan nga Katoliko, wala na nato isipan na Diyos. Meaning, dili na siya Diyos ang atong larawan. Kaya dili pa tanan larawan Diyos. Kay balikod ko, dili pa tanan larawan Diyos. Kay nakong larawan po nga gipabuhat ang Diyos. Exodo 25:18-22. Katong larawan sa Kirubin. Diyos itong larawan sa Kirubin. Gipabuhat ra pa tos Ginoo. Diyos dito. Sili. Mo na itong tubang dili tanan larawan Diyos. Kaya ikaduha nga pangutanan kung sa may matabang na ito aning mga larawan. Sa may matabang aning mga larawan. Dapat ni matabang ang larawan. Ang kita mo na nga kanang larawan dili na siya na sa inyo na to kanang mutabang na to aron makahatag na to o kanang muluwas na to kanang mukuha na to kanang mahatag na to kanang martabaro bugas dili na nga matabang sa mga larawan ano nga mo ni muluwas na to iligat sa kukob dili na mao pero ang atong larawan sa mga kanton makatabang-tabang na siya na to pinaagi sa atong mga pagkalang mag-amputa yan na nila makakita sa silang larawan makapokus ng pag-ampo natos Ginoo sa ikaduha po kung makakita ka sa mga larawan sa santos baka nahuna sa kinabuhi nila muna madasig ko ka musunod sama nila Ampol, makakita ba rin ka sa larawan ni Santo Cristo? Pakatabang mo na. Kay, kita na mo sa larawan ni Cristo, panahon na bang ka? Nga, Allah. Kasiha din no, Jesus. Nagtupa sa cross. Nagkadugo. Aron na dyan ko lumasun. Aron na dyan ko tupsun. Tingnan na ba? Toto po, ang matabang sa larawan, makapahinumdom na to. Makapahinumdom sa ilang kinabuhi. No? Makapahinumdom sa ilang kinabuhi. Tama pa rin sa larawan ni Mama Mary. Nakakita ka sa larawan ni Mama Mary. Makahinumdom ka sa kinabuhi ni Mama Mary. Na si Mama Mary, usa ka balaan na babae. Nataro nga pagkainuhan. Ina na ba? Pero ni matabang sa mga larawan. Pero kanang winon mo, makatabang ba na aron muhatag mo bugan, muhatag ba rin mo kwarta, matabang ba rin mo maluwag ta, dili na ba di makatabang ang larawan na takto man na. Pero makatabang ang larawan sa paagi nga mag-amputa, mag-focus pa sa pag-ampo ng Diyos Ginoo. Kaya makatabang po ang larawan, labi na makatanaw ka sa ilang larawan, makasugong ka sa larawan ni San Roque, o makapahinumdom na usao na to pag kinabuhi sama nila na
pinutang, kanang magsunod sa ni Jesus. Sinagyan na nila, makatabang silang larawan. No? Makatabang ang larawan sa santos. Muna, makakatubag at lagi ka mo. Okay, salamat kayo Brad Carlos. Imo nindot kayo nga pangutana o sa imuhang tubag sa maong pangutana sa tong kaigsunan. So salamat kayo Brad Carlos. Brad Light. Okay, so pang katapusan Brad Carlo, anya ato na sa ningi buhat sunod kay atong oras alas 10, so 1 hour ra gyud ta. So Putol doon mo tingog, Brad Light. Di na ko ma-basta sa hingpit ang imong tingog kay putol. okay, so Brad Carlo, sa katapusan na lang imong mensahe alang sa atong mga kaigsunan. So, Brad Carlo. Hello, Brad Light. Ang imong tingog, putol man. So, katapusan na lang nimong mensahe Brad Carlo alang sa atong mga kaubanan o labi na sa mga atong nagsunod karon. Brad Light, ang imong tingog dili na ko madungog tanan kay putol man imong tingog. O, putol-putol ha. O, sige lang. So, salamat kayo Brad Carlo. Salamat, Brad Light. Salamat. Okay, so salamat Brad Carlo Badinas. Okay, so mga kaigsunan, di nagyud ta magkadungog sa ato ang signal. Tumikan kay traffic siguro ron kay naidaghang checkpoint. So mo nang kalahos ang ato ang maong signal. So mao to mga kaigsunan ang usa ka tubag sa tong kaubanan si Brad Carlo Badinas. Sa iyahang nindot kaayong pagpadayag may tungod sa atong pangutana sa atong kauban nga sa ka born again nga ang larawan makaluwas ba kuno or makatabang ba sa ato ang kinabuhi. Timan na to mga kaigsunan, ang larawan usa lang ka imahe sa persona nga buhi nga maong gilarawanan. Ang makatabang niya na ang maong gilarawanan ang persona nga buhi nga ato ang gihatagan o pasidungog, dili ang maong larawan nga atong makita. So timan na to mga kaigsunan, according sa New Webster Dictionary of Three in Languages, mga kaigsunan, image is an representation of human being. So ang mga imahe nagrepresentar lang na sa buhi nga mga persona o mga tao. Ang makatabang niya na mga kaigsunan ang kadtong mga gilarawanan. Usa niya na, for example, halimbawa mga kaigsunan, niya na mao gyud ang pag-usab sa ato kinabuhi. No? Ato makita ang maong larawan, makita nato giunsa nila pagbukuyo ang ilahang kinabuhi sa samtang nagmatinud-anon sila nga nangalagad sa Ginoo samtang buhi pa sila. So ma-reflect na to nga hinduta di ay mga kaigsunan nga nining usa ka santos, Santa Roque, si Saint Francis of Assisi nga gilarawanan siya nga usa kan Franciscan missionary nga nagpuyo nga mapaubsanon, mahigugmaon sa mga kahayupan, mahigugmaon sa kagubatan. So it is reflect the mercy and the creation of our Lord Jesus Christ. So dako kay katabang kay ta ma-inspired sa ta nga mosunod niya na. So mao na makatabang sa tuong kinabuhi, usab mangiliyo po ngadto sa Ginoo. Kay tao na sila nga matarong suod ni higala sa niya pa sila, grabe ka masinabtanon dyan musunod sa planos Ginoo. So ay kung pagtabang sa isikataw nga buhi pa sila, dirira day taman sa kalibutan. Suod na hinuon sila na langit, hinahinuon ang ilang kalag ngadto sa Ginoo, di na hinuon sila motabang. O dako kayong sinampangkong ng mga kaigsunan, no? So mo nang gingon din ha sa kanang Biblia sa Santiago kapitulo 5 16, 18 nga kadtong mga taong matarong dako kaayog kahimuan sa mga nangiliyo po kanila. So muna mga kaigsunan, ang taong matang pagampo sa taong matarong dako kayo kahimuan sa Ginoo. So muna nangaliyo po tas mga balaan nga mga santo dili porket kay patay na sila ang lawas mo pauli sa yuta apan ilang kalag mo pauli ngadto sa Ginoo. Munang gisulat diha sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 7. So mga santos ug ang maong gilarawanan makatabang gayud sa tuang kinabuhi. So mga kaigsunan is na
takna sa kagabion usa ka oras ang ato ang panaghisgot karon katabang kaninyo ug doon na may igong mapadayag uban sa atong kaubanan ni Brad Carlo Badinas. O greetings nako sa tuang president sa Catholic Faith Defenders, no, si sa Lapu-Lapu chapter, si Brad Makumangyaw, Vice President External. O gato mga kaubanan sa FD, sila Brad Eugene Gapo, Brad Carlo Badinas, o guban pa nga mga kaubanan nga nangalipod sa tuang pagtuong Katoliko. Kunya ni ana sa batong programa pagpakigsayod sa pagtuong Katoliko. Ako ubos na ngalagad kaninyo ug dinha sa tuong simbahan dalaygon ang Dios hangtod sa kahangturan. Amen. So niya taman ug maayong gabi sa tanan. Daghang salamat mga kaigsuonan. Ayo sa tanan.